po nagbabalik dito po sa lungsod ng Maynila at bibisitahin po natin ang hanggang ngayon na pinag-uusapan yung Manila Bay Dolomite Sand. Mga kaibigan, alam mo naman ho natin yung nangyari sa ating bayan. Sunod-sunod po yung bagyo at yung latest po is yung bagyong Ulysses. Sa mga kababayan po natin sa Bicol region, yung lubang tinamaan po ng bagyong Ulysses sa Tuguegarao, Isabela at dito po sa Metro Manila, lalong-lalo na po yung Marikina City. Ako po ay nananalangin at alam naman ho natin ang Pilipino ay makakabangon at makakabangon po ulit. Ngayon po mga kaibigan, bibisitahin po natin itong Manila Bay Dolomite Sand at sa nakikita ko po is ay sir taga saan ho kayo sir? Tagaytay. Tagaytay. Bibisitahin nyo sir, titingnan nyo ang ating Dolomite. Okay, sige sir, ingat sir ha. Ayun po sila sir taga Tagaytay at pauwi na raw sila. Ngayon mga kaibigan, bibisitahin po natin itong Dolomite Sand at titingnan po natin kung ano na po ang itsura pakalipas ng ilang bagyo na rin ang dumaan ho dito sa ating bansa. At sa nakikita ko mga kaibigan at sa may edge ng Dolomite medyo nangingitim, pero mga kaibigan wash in lang naman ho ito at nananatili pa rin ho, intact pa rin ang Dolomite Sand ho natin. Tara mga kaibigan, samahan nyo ako at bisitahin natin itong Dolomite Sand. Maganda po ang ating panahon, maaraw na ho. Ayan po ang ating traffic dito sa Roxas Boulevard. Balik normal na po. So ito ang ating Dolomite Sand. Sa di kalayuan mga kaibigan, nag-start na rin po yung phase 2 ng ating beach nourishment. Kasalukuyang nagde-dredge na po doon sa bandang Pedro Hill. As you can see, try po natin i-zoom yan. Ayan po. At papansin nyo mga kaibigan, ito po yung Dolomite Sand natin sa pinaka-edge. Dito lang sa aking opinion mga kaibigan is medyo nangitim lang ho siyang konti hanggang dito po sa may US Embassy. Pero dito sa bandang dito sa may unahang bahagi ho is intact pa rin naman ho yung kulay niya, except lang ho doon sa bandang unahan sa may malapit ho sa tubig medyo nangitim lang ho siya ng konti. Pero ang paliwanag ho dyan ng DENR is wash in ho. Ang nangyari ho dyan is umibabaw ho yung black sand, then nandun pa rin naman yung ibang part ng Dolomite at may ilang porsyento lang ho ng Dolomite is na wash out ho. Pero sa nakikita ko naman is nangitim lang ng konti, pero nandun pa rin naman ho yung ating Dolomite. At kitang kita nga ho, since maganda nga ho yung panahon natin dito, is kitang kita ho yung Dolomite ho. Pero yung basura, ayan ho, kitang kita rin ho yung basura ho dito na dulot ng nakaraang bagyong Ulysses. Ang daming styro, plastic, styrofoam, yan po. Then mga kahoy, kawayan, yan po. So nagkalat ho dito sa ating baybayin ng Roxas Boulevard. Yan o, at saka dito rin sa Dolomite Sand natin. Ang daming kahoy, ang daming kawayan. Marami rin hong styrofoam. Yan po, yung nakikita nyo mga puti, mga styrofoam po yan. Then ito po, yung nakikita nyo kulay pula, yan po. Ang tawag ho dyan yung trash boom. Hindi natin alam kung itong trash boom na to is nasira ho dahil nga ho sa ating bagyong Ulysses. Dahil nga ho malakas nga ho yung alon ho dito yung mga nakarang araw. At nandito ho yung trash boom natin. Itong kulay pula ho yan. Yan. Then ang dami yung styrofoam na pira-pirasong styrofoam, mga bottled water, bottled soft drinks. Yan po ang sitwasyon natin ngayon ho dito sa ating Dolomite Sand. Intact pa rin naman po. Ilang medyo nangitim lang. Para lang sa akin mga kaibigan mga ka-absolute, sa aking opinion lang, doon lang sa unahang bahagi malapit sa tubig is medyo nangitim lang po ng konti. Ayan po.
pero intact pa rin ho. Kasi kapag ho natuyo yan mga kaibigan, sa nakikita ko mga kaibigan is na natutuyo naman yung bandang unahan. So lumalabas uli po yung yung kulay dilaw na dolomite na sand. Yan po. Kung dire-diretso uli yung araw natin, kung sa mga susunod na araw is maganda po yung panahon po natin at matutuyo itong edge ng dolomite sand, babalik uli ito sa normal. Yan mga kaibigan, yung nakikita yung barkong yon, yung malaki, yan, nasa malapit po sa area ng Pedro Hill. Yan po yung dredging machine ho natin, nakasalukuyang naghuhukay ng mga burak dito po sa ating Manila Bay, na kung saan dito na rin po mag-start po yung phase 2 ng beach nourishment. At mga susunod na buwan, kapag ito'y naayos na at nahukay na po nila properly, lalatagan na po nila ng panibagong dolomite sand ho yan. And mga kaibigan, mga ka-absolute, kung napanood nyo po yung last vlog po natin about sa, nagtanong po tayo sa ilan sa ating mga kababayan dito po sa Roas Boulevard sa Manila Bay, kung ano nga ho ba magandang ilagay ho talaga ho dito, kung yung dolomite sand o yung mga mangrove trees. Kung hindi nyo pa po napapanood ho yun, please, I will link that video vlog dito po sa description box below. Check nyo lang po. At mapapansin nyo, nandito tayo sa footbridge. At bukas nga ho itong footbridge every weekdays. Pero weekends, Friday, Saturday, Sunday, and holidays, sarado po itong footbridge. Yan po mga kaibigan, nakikita nyo yung mga puting-puting kala nyo mga marble stones. Nagkakamali po kayo mga kaibigan, hindi po yung mga marble stones. Sobrang puti, yan po is mga styrofoam na nagkalat po dito sa Manila Bay dolomite sand natin. Marami pa yun doon, dito po yan na nagkalat. Grabe yung basura na hinampas ho dito sa baybayin po ng Manila Bay ho natin. Hindi lang po mga styro, bottled soft drinks, ayun po mga nakikita ko doon, no? And kasama rin po yung mga kahoy, kawayan. Mga ka-absolute, pupuntahan po natin yung area ng Pedro Hill at silip lang po tayo doon dahil nga ho ginagawa na ho yung phase 2 ng beach nourishment dito po sa Manila Bay, Roas Boulevard. At yun nga ho, kasalukuyan na ho sila naghuhukay in preparation na rin po sa paglalagay ng dolomite. Kaya mga kaibigan, tara, punta tayo dito sa Pedro Hill at tingnan po natin ang dredging operation. Mga kaibigan, ayan po yung nasa likod niyo po ang isang malaking barko. Kasalukuyang sasagawa na po ng dredging operation. Dahil dito po mag-start na po ang phase 2 ng ating beach nourishment dito po sa Manila Bay. Itong phase 2, kailangan muna itong hukayin bago ilagay ho yung dolomite sand natin. At yun nga po yung nakalaan na budget ho dito is 389 million. At matagal na ho itong project, matagal na po itong budget para ho sa ating ikakaganda ng Manila Bay. Kaya mga kaibigan, antabayan po natin itong sinasagawang beach nourishment at bibigyan ko rin ho kayo ng sunod-sunod na update ho regarding po dito sa Manila Bay. Bumalik ulit tayo dito sa ating footbridge dito po sa Manila Bay at nakita ko po ang isa sa ating closest vloggers and matalik kong kaibigan na si Mr. Neve Andro. Mr. Neve Andro, kamusta na? Yun, magandang araw sa inyo mga kasama dito sa Manila Bay. Yan, bibigay lang kami ng konting update regarding hood dito sa ating dolomite sand. So, ano ang assessment po dito sa ating dolomite sand, paring Neve? So yun, at unang-una sa lahat, bago ko bigay assessment ko, gusto ko lang
pabatid yung aking pakikiramay sa mga kababayan natin na nasalanta at medyo nahihirapan ngayon, almost northern to south Luzon, Cagayan, Isabela, Bicol, kasama ang Marikina, Batangas, Metro Manila. yan. At alam niyo na po kung sino-sino kayo. At yun nga po, kapit lang, dasal. Alam ko naman po, bibigyan tayo ng Panginoon ng mga mabubuting kalooban pa para makatulong. So una, yun, thank you at keep safe po lahat. Sana maging maganda yung Pasko. Assessment sa Manila Bay, tuloy-tuloy po yung mga nangyaring sakuna, sabi natin sakuna, mga malalakas na bagyo. Pero dito pa rin po, matapos yung malakas na bagyo at hangin, pinakita sa inyo ni paring Absolute Ruel na tuloy yung proyekto rito. Nandyan yung mga barko, mga backhoe barge, na sabihin, kahit may dumang mga bagyo, tutuloy ang proyekto mga tao. Kaya abangan nyo po yung aming mga update regarding dito sa Manila Bay. And tuloy-tuloy ang pagbabago, diba? Tama, tiwala lang at malasakit nga po yung aking slogan. So yun nga, pray lang and then magtiwala po tayo na magiging okay din yung lahat. At the same time, yun nga, tiwala po tayo at mag-pray lagi sa Panginoon, gabayan tayo. At sana nga, dire-diretso na ho yung maganda yung panahon natin at huwag na umulan para makabawi na ho yung ilang sa ating mga kababayan na naapektuhan ng itong bagyo na to. At matuyo na at yung mga tuyo na yung mga kalsada. Again, nakakapit lang po yung resiliency po natin mga Pilipino, pedala po tayo dyan. Pero yun nga po, nababangot at babangon tayo. Po tayo. Sa ngayon lang to, pag-pray po natin yung susunod na taon, maging maayos po yung Pasko na ngayon na parating. The same thing, susunod na taon mas maganda. Sana may bakuna na rin. Okay, okay, Neb, ano assessment mo sa ating Dolomite? Ito, honest. Oh. Honest opinion. Nandiyan pa rin po yung ating Dolomite sand. Pakita natin pa. Yan. Ayan yung white sand. Sa makikita lang po natin, nung ito yung kinover natin mga kasama, yung Dolomite pang top lang, yung black sand yung ilalim. Yes. So natitira pa rin po rito yung black sand. Aminado naman po yung DNR na sino ba si Undersecretary Benny Antiporta na medyo may nawala talaga. Pero tiwala lang po tayo sa gobyerno na mayroon naman po silang susunod ditong hakbang para masaayos pa to. At hindi pa tapos to yung phase 1, hindi pa tapos yan. Dahil nga may kagaya nga na sinabi ko, phase 2 nag-iumpisa pa lang. At buong stretch ng Manila Bay hanggang Manila Yacht Club ko. At kung hindi ako nagkakamali is almost 1.5 kilometers to itong Manila Bay na to, na yun nga, kasama nga ako to sa beach nourishment na gagawin ko dito. At may ilang porsyento lang nawala pero intact pa rin, di ba? Intact pa rin siya. Diyan pa rin, kahit pumunta po kayo, diyan pa. Andiyan pa, okay. Diyan, maraming salamat Mr. Ned Amdro Thank sa you very much po. honest opinion, Subscribe. honest review ng ating Dolomite White Sand. Yes sir. Lalagay ko tong thumbnail, honest review ng vlogger. Okay mga kaibigan, maraming salamat. Ned Amdro, maraming salamat. Thank you very much. Mga kaibigan, maraming po salamat at salamahan niyo po ako dito sa ating short update regarding po sa ating Manila Bay White Sand Beach dito pa rin po sa lungsod ng Maynila. Kagaya ng sinabi ng aking kaibigan na si Mr. Neb Andro, kahit ilang bagyo ang dumaan po rito sa ating Metro Manila, dito po sa ating bansa, itong proyekto na to, itong beach nourishment, dire-diretso pa rin ho at tuloy-tuloy po yung pagbabago. Tayo mga Pinoy, hindi po tayo magpapatalo. Kahit ilang unos pa ang dumating sa ating buhay, babangot po tayo. Kaya po mga kaibigan, short update po regarding po sa Manila Bay White Sand Beach, Dolomite Sand dito po sa lungsod ng Maynila. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please click nyo lang po yung subscribe button below and hit that notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod po mga vlog updates. Hanggang sa muli mga kaibigan, kita-kits, stay safe, always pray, and God bless. Maraming salamat sa lungsod ng Maynila.